Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. So eto na nga, nagsalita na si Mariel Rodriguez Padilla tungkol sa video clip ng ating butihing senador na kumakalat at pinag-uusapan ng ating mga kababayan sa social media. Etong tungkol po sa pagsilip o aksidenteng biglang nakita ang pototits ng ating butihing senador. Ang buong balita mula sa PEP-PH, basahin ko po, pero bago ko lang simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan palike na rin sa video. Maraming salamat, makikisuyo. Mga ka-PL, actually meron po akong video, kitang-kita ho talaga ang private part ng ating butihing senador, pero minabuti ko po na hindi i-content bilang paggalang na rin po sa ating butihing senador at numero 1 senador noong nakaraang halalan, tulad po noong nangyari kay Inang Lenlen. Nakakulay dilaw siya at bumakat po ang kanyang tonguts. Kahit na madalas po nating binabanatan dito sa channel na to si Inang Lenlen noong panahon ng campaign period, hindi ko po ginawa bilang paggalang dahil syempre babae siya. Tulad din po ito sa nangyari ngayon sa ating butihing senador. Bilang paggalang, minabuti ko pong hindi i-content. Eto na po, basahin ko na. Nagipag-ugnayan ang PEP-PH o Philippine Entertainment Portal kay Mariel tungkol sa pinag-uusapang video ng Mister. Kumalat ito eh. Napakarami pong nakakita ng video na yun. Siguro po, halos karamihan po sa atin nakita at nalaman yung tungkol po sa nag-viral sa social media. Sa pamamagitan ng Facebook messaging, nagpadala ng maiksing pahayag si Mariel tungkol sa video clip ng asawa nitong gabi ng Lunes, Setyembre 25. O ito pa, mensahe niya, I find na hindi naman kailangan pag-usapan. So, hindi na kailangan mag-comment pa. Ayun. Yun lang po ang napakaikling mensahe ni Mariel Padilla, mga ka-PL. Hindi na kailangan pag-usapan pa at hindi niya na rin kailangan mag-comment. So, ibig sabihin, okay lang. Walang problema. Kahit na i-bash ninyo yung asawa ko, kinutya ninyo, at napakarami naman talagang kumutya, mababasa ho natin sa mga comment. So, para sa kanya, hindi na kailangan pag-usapan. Tapusin na, kumbaga. Ito pa, wala pang reaksyon si Robin ukol dito. Para nga sa akin, hindi na kailangan eh. Hayaan na natin yung mga tao mapanghusga. Yung pinagtatawanan siya, yung binabash siya. Hindi ito ang unang pagkakataong nakitaan si Robin. Hindi naman pala ito ang unang pagkakataon. Masanay na kayo. Noong 2011, humingi ng dispensa si Robin dahil sa kontrobersyal na boxer shorts na eksena na nakasama sa dokumentaryo ng pag-iibigan nila ni Mariel na inilabas ng ABS-CBN. May titulo itong Isang Landas. Ayan. Ang kwentong pag-ibig ni Robin at Mariel. Yun po ang titulo. Sabi niya sa panayam noong sa media, patawad po sa mga na-offend. Ayan. Sa mga natutuwa naman po ay salamat. Pero
hindi po namin intensyon yun na ganoon. Sabi po ng ating buting senador yan. Ito pa huli. Kasi sa katunayan ay ngayon lang po ako nakitang naka-boxer shorts. 25 years na po ako sa pelikulang Pilipino at talagang ngayon lang ito naganap. Siguro talagang kailangan na talaga akong mag-underwear. Nakuha nyo po mga ka-PL? Ulitin ko lang ha. Siguro talagang kailangan na talaga akong mag-underwear. So, lumalabas na itong ating butihing senador kapag ka nasa bahay lang, hindi ho nagsusuot ng underwear. Siya nga naman, komportable kapag yung maluwag po at madaling makagalaw, hindi mainit. Di ba? Pero, syempre, si PL, nag-underwear po. Wag ho kayo mag-iisip ng ganun. Baka isipin ulit nyo, hala, siguro, ganun din si PL. Ayos! In-update ko lang mo po kayo tungkol sa naging pahayag ni Mariel Rodriguez. Ayos na? Dito naman po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin mga ka-PL. Tungkol naman po ito sa napakagandang ginawa na naman po ng ating Pangulo. Taliwas po sa mga sinasabi nitong mga kritiko niya. Unang-una na si Marlo Caluca at mga Makabayan Black at marami pang iba. Ito napakaganda po ng ginawa ng ating Pangulo. Naglabas ng 12.7 billion ang gobyerno. Ha? Magkano daw? 12.7 billion lang naman. Oy, napakalaking halaga nito. Para saan daw yan, ka-PL? Ito na. Naglabas ng 12.7 billion ang gobyerno para mabigyan ng ayuda ang 2.3 milyong rice farmer sa bansa. PBBM inaprubahan 12 billion ayuda sa mga rice farmer. Nasaan na yung mga nagsasabi na wala daw ginagawang tulong ang ating Pangulo sa mga magsasaka? Risa Hontiveros, di ba lagi mong iniiyak ito? Kahit na noon pa man, napakarami ng ginagawang proyekto, na marami ng ginagawang pagtulong ang ating Pangulo sa mga rice farmer, iniiyak mo pa rin ito. Huwag mo sabihin na hindi pa rin ito pagtulong ha, Risa Hontiveros. Maliwanag, Risa. At sino isa? Yung nasa Kabataan Party List. Yung walang alam. Si Raulo Manuel Raul, eto. Ha? Maliwanag. Nagbigay ng malaking ayuda ang ating Pangulo ha. Baka sa susunod na buwan may sasabihin na naman kayo, yung Pangulo walang ginagawang tulong. Hindi tinutulungan yung mga rice farmer. O ikaw, Raul, Kabataan Party List ka, ano na itulong mo sa mga kabataan? Meron ba? Meron po, PL. Alin? Mang-recruit. Yan ang alam nyo. Diba? Magaling kayo mang-recruit. Tapos, yung mga ginagawa ninyong hindi maganda, ipinupunas ninyo sa Pangulo para bumango kayong mga lintik kayo. Ha? Mga ka-PL, mamayang gabi, may live ho tayo tungkol po sa insurhensya. Mula pa noon hanggang ngayon, uungkatin po natin. Nababagay po kasi ito eh. Napapanahon ho kasi ito. Dahil nga, kine-question itong mga Makabayan Black, kasama na si Risa Hontiveros, ang CIF o Confidential Intelligence Fund ng OBP. Bakit nila kine-question? Mamayang gabi po sa live natin, pag-usapan ho natin yan. Ano masasabi nyo?
sa mga napag-usapan natin ngayon. Paki-comment na lang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.